Grabe, sunod-sunod ang kamalasan ng mga Duterte supporters na politiko. Hindi lang double whammy, triple whammy, o kaya four-way hits ang nangyari mga tol. Uulitin ko ha, hindi lang double whammy, triple blow, now four-way hits. Bakit? Simulan natin ngayong buwan po na ito. Lunes, June 1, inaresto ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Nakakulong na ngayon. Kahapon, sinipa itong si Congressman Miao Miao, si Kiko Barsaga, no? Hindi na po siya kongresista ngayon. Tanggal na po siya bilang kongresista. At ngayong araw po na ito, dalawang sipa ang inabot ng DDS. Unahin muna natin yung bastos na si Congressman Bonsuntay, no? Pinarusahan po siya ng tinatawag na voluntary community service, tapos mag-undergo ng gender sensitivity seminar at mag-issue ng public apology kay Ain Curtis at sa lahat ng mga kababaihan. O, triple whammy yan mga tol ha. Jinggoy Estrada, Kiko Barsaga, Bong Suntay. Ito na yung four-way hits or quadruple whammy. Four-way hits. Ito na. Yung pagkakasipa, no? Dito po kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President, daw pinaninindigan niya na siya ay Senate President pa rin daw sa kasalukuyan. Pero lahat po ng pangyayari na yan sa Senado ay dahil sa 11 solid minority na ngayon ay majority na dahil sinamahan po sila nito pong si Senator Chis Escudero. Kahit maraming masama ang loob kay Chis Escudero, isa na tayo dyan dahil sa paniniwala natin may pananagutan po ito sa pondo ng bayan. Pero kahit paano, medyo naibsan yung sama ng loob na yan dahil ginawa niya ang nararapat. Nagpakita siya kanina diyan po sa sesyon ng Senado. Siya po ang sumagip, no? Yan kitang-kita po ninyo. Grabe yung pagtanggap sa kanya ng minority. Galit na galit ang mga DDS ngayon kay Senator Chis Escudero. Yan bidang-bida siya. Talagang pinagyayakap siya ng minority senators. Ngayon majority na sila, 12 na sila. Laking pasalamat talaga. Tayo din naman ay nagpapasalamat kay Senator Chis Escudero. Pero hindi naman po ibig sabihin yan, kinakalimutan na natin yung kanyang maaaring maging pananagutan sa mga binibintang po sa kanya. Still, ine-enjoy pa rin naman niya yung presumption of innocence. Pero mas focus muna tayo ngayon sa ginawa niya na pagsipot sa sesyon kanina para makabuo po ng 12 bilang ang mga senador at makuha ang majority ng Senado o magkaroon ng quorum kanina. Maganda yung paliwanag dito ni Attorney Edward Chico Mamaya ipapanood ko po sa inyo. Pero muli, pinapasalamatan natin si Senator Chis Escudero sapagkat dahil po sa kanya, nasipa na ito pong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero may paliwanag naman si Chis Escudero. Sabi niya po sa kanyang mahabang post kanina, although ito po ay excerpt na lamang sa kanyang Facebook post, he is not taking sides, sabi niya. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Naniniwala ba kayo sa kanya? Kahit anuman ang layunin niya dyan, ang epekto pa rin yan, isa lang. Sinipa ito pong si Alan Peter Cayetano, 10 ng mga elected positions diyan po sa Senado kanina. At ang nananaig na po ngayon diyan ay ang majority 12 na kinabibilangan na ngayon kasama ito pong si Senator Chis Escudero. Kaya maraming salamat kay Senator Chis Escudero at ito na nga po yung bagong komposisyon ng majority at minority diyan po sa Senado as of June 3, 2026. Mula po sa minority na lamang ngayon, nandyan po si Alan Peter Cayetano,
Loren Legarda, parehas po silang hindi kinikilala yung pagbabago ng liderato kanina. Amy Marcos, Pia Cayetano, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, at Bongo. Basically, yung dalawa kasi na si Bato de la Rosa, hindi na yan maituturing ngayon na either majority or minority. Kasi si Bato de la Rosa ay nagtatago na dahil po sa ICC arrest warrant. Samantala si Jinggoy Estrada naman ay arestado na at nakakulong na ngayon para sa kasong plunder at graft cases. Ang bilang po ng majority ay 12 na po. Pinangungunahan, siyempre, ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, which is acting Senate President ngayon. Kasama niya sina Senators Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Riza Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Lito Lapid, Miguel Subiri, JB Ejercito, at ang nadagdag sa kanila na si Senator Chis Escudero. Bakit ba nangyari ang ganyang sitwasyon kanina mga tol? Pakinggan muna natin ang paliwanag dito. Nito pong si Attorney Edward Chico. Maganda po yung kanyang vlog, ano? Kaugnay po ng pagbabago, yung pinaghugutan pong legal ng majority now na 12. At ito po ay isang napakatagal ng kaso. No, jurisprudence po ito in fortis pa. At dito maganda yung paliwanag ni Attorney Edward Chico kaya pakinggan po natin mga tol. Panoorin, pakinggan po ninyo natin. So yan na nga, tuloy na naman ang drama sa Senado, no? May panibago na namang liderato, may panibagong shake-up. So marami mga nagte-text sa akin kasi madami talaga tinatanong, attorney, paliwanag mo nga, ano, pwede ba yun? 12 lang sila eh. Valid ba yun? So pag-usapan po natin, again, objective ito, wala pong kulay. At sana patapusin niyo yung video kasi may mga detalye dito na ayokong ma-miss nyo and promise, kahit pa paano po, may intindihan nyo kung ano pinag-uusapan natin. So pag-usapan muna natin yung general rule. Ang general rule, of course, kinakailangan 13 talaga ang quorum. Bakit? Kasi 24 yung mga senador, so simple mathematics lang po yan. And take note requirement yan even in the 1935 Constitution, hindi lang itong 1987. Pangalawa, with respect to election of the Senate President, ganun din po, kinakailangan po absolute majority which is 13. Nababawasan lang po yung bilang na yan, particularly sa quorum, kung may senador na nag-resign, namatay, or na-expel from the Senate. Hindi naman po pumasok dyan yung kaso ni Bato at ni Estrada. So right now, 24 pa rin. So if that is the case, paano ma-justify nung grupo nila Soto at ni Gatchalian yung nangyari kanina? I guess they will heavily rely on the case of Abilino versus Cuenco. It's actually an old case Nangyari yan 1949 pa. Abilino versus Cuenco, 1949 pa nangyari. Salamat Ana Marie sa inyo pong super sticker. Tuloy po tayong makinig dito. Parang February 21. In that case, ito si Tanyada, nag-file siya ng resolution kasi may mga charges siya against then Senate President Abilino. Ang ginawa ni Abilino, ayaw niyang pagsalitain ito si Tanyada. So, nung nag-session sila, may mga dilatory tactic. 22 sila at that time kasi yung isa naka-hospital at yung isang senador nasa ibang bansa. So, ang ginawa niya, in-adjourn niya yung session, umalis ngayon siya, sumama yung... Parehas pala ng bilang noon, sa ngayon. Yung isa naka-hospital, yung isa na isa ibang bansa, kaya 22 lamang yung mga senador. Comparatively speaking ngayon, yung isa nakakulong si Jinggoy Estrada at yung isa nagtatago, kaya 22 lamang ang mga senador ngayon. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Siyam, so 10 ang umalis, may natirang 12. So yung 12 ngayon, tinuloy nila yung session and subsequently, na-elect si Cuenco as acting Senate President. So si Abilino, syempre pumunta siya sa Supreme Court. Initially, ayaw yung decision na ng court kasi sabi nila, political question yan kasi in keeping with the principle of separation of powers, hindi namin pwede pakialaman yung mga internal na issue dyan sa Senado. Kaya lang nag-file ng motion for reconsideration si Abilino. Usually kasi kapag nag-MR ka sa Supreme Court, normally hindi na nila papansinin yan. But this time around, nagbago ang isip ng Supreme Court. Bakit? Because of certain exceptional circumstances at that time. Kasi you have to remember, nag-aaway na yung mga tao noon. Literally, may mga naglalabas ng baril, naghahamulan sila ng duelo sa parking sa Senado. Tapos, sobrang unstable ng Senate, hindi sila maintindihan kung anong gagawin nila. And more importantly, si Cuenco pa, despite being installed as acting Senate President, ni-recognize siya ng Presidente ng Pilipinas. So sabi ng Supreme Court, sige, mangingialam kami. Napakahalaga niyang binanggit na yan, nitong si Attorney Edward Chico. Kasi, tindaan natin, presidents po ito. Mga
desisyon po ito ng Korte Suprema na pinagbatayan ngayon ng pagbabago ng leadership diyan po sa Senado. Sinabi niya, kinilala ng presidente noon yung leadership na bago, ngayon naman kinilala ng Malacanang ang pagbabago ng leadership diyan po sa Senado. Dalawa ang kinakailangang requirement kilalanin ng Malacanang, ng ehekutibo, at kilalanin ng counterpart ngayon ng House of Representatives. Parehas present na yan, mga tol. Kinilala na ng Malacanang yan, kinilala na ng HOR, na sa ngayon ang acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian, ang ating bagong Senate President pro tempore. Not because we're trying to say na hindi to political question and we can always interfere with with respect to similar cases. Kailangan lang namin gawin ito in the interest of justice and of course to promote stability in government. So sabi ng Korte Suprema in this case, kinilala nila yung election ni Cuenco as an acting Senate President because of several reasons. Number one, kahit 12 lang daw sila, continuation yun nung unang session nila which is actually 22. Yun namang mga lumabas within reach, pwede naman silang kuwain. So that 12 would be sufficient. Number two, sabi rin ng Korte Suprema dito, kapag ka naman kasi may quorum, mag-e-election, obviously ang mananalo din naman talaga si Cuenco So alam mo, na-recognize ng court na kung mag-e-election siya, di naman talaga yung panalo Pangatlo, kinilala na siya ng Presidente ng Pilipinas bago bilang acting Senate President. So to promote stability, so nagdesisyon na yung korte na kinilala yun. Now, yung bang kaso na yan ay pwedeng gamitin at all times? As I said, because of certain exceptional circumstances lang yan. And as proof, from that time hanggang ngayon, hindi naman violate ng senador yung requirement na 13 pa rin ang quorum at 13 pa rin ang kailangan bilang para mag-elect ng Senate President. Now, assuming for the sake of argument na etong Abilino versus Cuenco ay hindi, hindi po applicable sa ginawa ng Senado kanina. So, pwede na ba si Cayetano na mag-march in sa Senate? I-insist niya na siya na ang Senate President. Unfortunately for him, meron po tayong tinatawag na principle po, yung doctrine of presumption of regularity. Yan. Pwede bang sabihin lamang ngayon ni Cayetano, ako pa rin ang Senate President, papasok pa rin ako bukas bilang Senate President. Ang problema ngayon, yung binabanggit nito, yung principle of presumptions of regularity doon sa kanilang ginawang duty kanina, no? Nagsesyon, ang prinsipyo, regular ang kanilang ginawa. Kaya kung sinasabi ngayon ni Alan Peter Cayetano na illegal yan, nasa kanyang burden na yon. Dadalhin niya dapat yan sa Korte Suprema. Pero ang mahalaga ngayon, ang nakaupo na bilang acting president diyan sa Senado, si Sherwin Gatchalian. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Sabi ng Supreme Court that presumption of regularity concerning public officials also extends to the Senate. So dahil po kanina nag-session sila, nag-elect sila ng acting Senate President, a presumption regular yan. And that presumption can only be overcome kasi nga rebuttable na yan, naman yan by filing a case in court. So yun lang. Kinakailangan gawin talaga ni Cayetano right now to file the necessary case in court sa Supreme Court para with finality. Di ba? Yun lang ang pwede mong gawin ngayon, Cayetano. Hindi mo na pwede itong sinasabi mo ngayon na ganito. Di ka nakikilalanin, saka wala na sa iyong resources. Ang may hawak na ngayon ng resources sa Senado ngayon, yung acting Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Alan Peter Cayetano, di niya matanggap this is illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Sige, umiyak ka na lamang. Ito pa. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Sabihin mo na lang yan sa Korte Suprema. Magsampa ka na lang ng reklamo sa Korte Suprema, Alan Peter Cayetano. Tapos pinaninindigan niya pa rin na talaga daw siya ang Senate President pa rin. Nag-issue pa ng memorandum ngayon, mga tol. Sa balita ng ABS-CBN News, Senator Alan Peter Cayetano, tinawag ka na nga lang Senator, issues a memorandum to all Senate officials and personnel that the June 4 hearing of the Blue Ribbon Committee will push through despite statements from the new majority that the hearing is canceled. Wala na yan, di nauubra yan. Kasi ang may hawak na ngayon ng Sergeant at Arms, ang bagong liderato. Ang may hawak na ngayon ng Blue Ribbon Committee, ang bagong liderato.
O, pakinggan natin ang balita ng mga kaganapan na yan kanina diyan po sa Senado. Illegal naman ang turing ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagbakante sa lahat ng posisyon sa Senado kanina. Wala rin siyang balak kilalanin ang pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at pagkakahalal. Talagang pagka nakakapit sa posisyon itong si Alan Peter Cayetano, kapit-tuko talaga eh. Parang noong naging speaker siya, dapat umalis na siya, ayaw niyang bitawan. Ano? Pero walang magagawa, hindi na ngayon panig sa iyo ang sitwasyon, Alan Peter Cayetano. Kung gusto mo talagang mabawi yan, subukan mo, mag-file ka na ngayon ng reklamo sa Korte Suprema. Bilang Senate President pro tempore, tuloy na tuloy din daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Yan naman ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark? Kaya nga bukas Emil ay nagbabadya yung tensyon dito sa Senado dahil nga sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang reaksyon. Ikaw kasi Alan Peter Cayetano eh. Kung hindi ka nagla-live sa Facebook, instead ginawa mo yan sa plenaryo, di na-question mo yung kaninang naging sitwasyon. Eh ang problema, paliwanag kang paniwanag sa Facebook. Paano mo ngayon mako-question yung mga kasamahan mong senador? Sa Facebook ka nagpapaliwanag. Yan tuloy, napala mo. Sa naganap na kudita dito. Kagaya ng binanggit mo, dahil hindi niya kikilalanin ang reorganization na naganap dito at ipipilit daw nila ni Senador Rodante Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee hearing bukas at nanawagan siya ng mga supporters na samahan sila rito sakaling hindi raw sila papasukin bukas. Nakmanteteng talaga. Gawain nyo talaga, no? Planadong-planado nyo nung nakaraan eh. Bago pa sumipot si Bato de la Rosa, nagtatawag na kayo ng mga supporter nyo dyan sa Senado. Tapos nung nandoon na siya, nagpa-vigil pa si Bato de la Rosa. Ang daming mga, hindi pala madami, mangilan-ngilan ng mga DDS ang nasa labas ng Senado. Ngayon, tingnan natin, sige, kung pupunta bukas ang mga supporter ninyo, kung marami talaga. Kasi kung gusto nyo daanin sa puwersa ng mamamayan, magkasubukan. Tingnan natin kung sino ang mas marami. Pero sana hindi na dumating sa punto na yon. Kung talagang sa tingin mo, legal ang hawak mo sa posisyon na yan, di magpetisyon ka ngayon sa Korte Suprema, no? Maghain ka doon ng kung anumang appropriate petition para pigilan mo yung panibagong liderato sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa kasalukuyan. Hindi dito sa Facebook. Paliwanag ka ng paliwanag sa Facebook, para ka lang si Top 1, nagla-live lagi eh. Pang-5 live ko na ngayon. Ikaw, nakailang live ka na? Nakailang live na ba si Alan Peter Cayetano ngayong araw na ito, mga tol? Kaninang tanghali. Teka lang, may post itong si Project Impact ba yun? No? Tingnan niya natin. No, nakailang live ba to? 3 yata. Talo kita, 5 live ako. Ha? Ito. Ito. Nag-live siya June 3, 2026, 12:29 p.m. Nag-live ulit siya June 3, 2026, 4:15 p.m. Nag-live ulit siya June 3, 2026, 5:48 p.m. Senate President of the Republic of Facebook. Nakakahiya, di ba? Nababansagan ka, SP of the Republic of Facebook. Anak ng teteng na yan. Para ka lang si Top 1 vlogger. Anak ng teteng. Taasan mo naman yung antas mo. Senate President ka dati, ngayon senador. Dapat hindi ka vlogger. Si Top 1 vlogger. Ikaw, senador. Balak mo pa yata burahin yung 5 live stream ko ngayon. Baka maya-maya mag-live ka pa mamaya, Senator Alan Peter Cayetano. Walang intensyon si Senador Alan Peter Cayetano na kilalanin ang nangyaring reorganization ng Senate leadership kanina. Nang iluklok si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Git ni Cayetano, 13 ang kailangang numero para palitan siya at mag-reorganize ang Senate leadership. Alam nyo mga tol, nung nagsasalita si Senator Sherwin Gatchalian kanina, ang sarap sa pandinig ko eh. No? Saan ba banda yun? Ito nga yata yun. Pakinggan natin to. Yan. Ito, si Sherwin. Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the... Bumibili kami kanina ng gamit ng anak ko sa school.
habang napapakinggan ko to, mixed emotion, napaka-emotional ko, tuwang-tuwa talaga ako. Gusto kong umiyak kanina sa tuwa, mga DDS. Maiiyak na ako kanina sa tuwa, tapos kayo maiiyak sa sama ng loob. Talo tuloy kayo sa akin ngayon, ano? The session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Yan. Oh. Yung pinagugutan. Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, Makasingit lang. Tama kayo, yung pa-boycott nila, sinampal sila. Kung hindi sila nagbo-boycott, baka hindi pa nangyari yan. Nanak ng teteng, boycott kayo, ayan tuloy. adjourned for more than 3 days. Pero without tingin ko mga tol, ang malaking factor din ngayon nagsalita si Pangulo kaninang umaga. No? Baka isa rin yun sa mga naging trigger Particular dito kay Senator Chis Escudero. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, get back to work. the consent of the other house. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session. Ang sarap pakinggan mga tol. Sa totoo lang, napakasarap pakinggan. Kasi kada sasabihin ko, Senate President Alan Peter Cayetano, grabe, parang ang sakit sa puso Pero ngayon, ang sarap pakinggan na tinatawag na former Senate President si Alan Peter Cayetano. No, nag-agree ba kayo mga tol? Ay, kasarap pakiramdam ko sarap Former Senate President Alan Peter Cayetano, buti nga sa'yo. To order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for. Kaya pala kanina, no, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng legal. No? Tingin ko, policy statement yata yun. Ano, hindi, isang statement, no? Hindi policy statement. Isang statement na babala sa mga senador. Hindi man nakikialam ang ating Pangulo, pero parang gano'n na yun. Biruin mo, nagsalita lang si Pangulo, get back to your work. Tapos pinag-aaralan na ang legal kung paano maaayos yung problema sa Senado. Biglang lumitaw yung ganitong anggulo na meron palang Avellino versus Cuenca noon. Tapos ang 22 senador na ang present ay 12 ay pwede palang magbago ng leadership sa Senado at in-apply nila ngayon dito po sa kasalukuyang 20th Congress. Wow, Alan Peter Cayetano, hindi nyo na-anticipate ito, no? Wala ka kasing ginawa kung hindi mag-boycott at mag-vlogger, no? Inaagawan mo pa kami ng trabaho. Banat boy, inaagawan tayo ng trabaho ni Alan Peter Cayetano, ha? Biruin mo, tayo dapat nagla-livestream. Tapos, nagla-livestream itong si Alan Peter Cayetano. Imbis na manonood sa atin yung mga manonood natin na pupunta sa kanya. Joke lang. Hindi ko kayang panoorin kaya si Alan Peter Cayetano ng live. No, sinong nanonood sa inyo ng live kay Alan Peter Cayetano mga tol? Ako di ko kaya. Lalo pag sinabi na niya, Jeremiah 29:29 ba yun? Ha? No, yung sinasabing dati kabisado ko pa ngayon wala na Ano, humina na talaga ako sa pagdating sa salita ng Diyos. Patawarin niyo ako, Panginoon. Pero every now and then na maririnig ko si Alan Peter Cayetano na nagsasalita ng Diyos, kinikilabutan ako mga tol No? Kinikilabutan talaga ako kasi nung ako'y maging almost pastor, talagang isinabuhay ko yung salita ng Diyos. Halos wala akong ginagawang mali. Pero hindi ko kaya Lalo ngayon, no? Pag ako'y magsasalita ng salita ng Diyos, baka masunog ako
Pero si Cayetano kakaiba. Kaya hindi ko kayang panoorin si Cayetano. Ngayon, ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita, mga tol. At committee assignments. At hindi 12, gaya ng numero kanina na nagloklok kay Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas. We, Pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang Sino nga ulit yun? Si Father Pabia ba yun? Sino nga yung pari na sikat? Yung milyon ng followers? majority po ng 24 ay 13. Bakit walang mga DDS na nanonood sa akin ngayon? Nasartalo kayo, ano? 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to follow the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable. Kasi doon po, tuloy-tuloy yung session. Illegal, tapos sinabing may continuing forum po sila. Kung titignan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tempore, ay kailangan po 13. So, paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At kung siya ay nananatiling Senate President, habang nag-elect naman ang bagong pro tempore, hindi rin daw siya pwedeng palitan bilang presiding officer dahil wala sa mga kondisyon sa Senate rules. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Will, Lucian, Tina Kejan, you're playing around with fire. Mga tol, nangaasar lang ako. Pasensya na kayo. Dalas ko This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Dalawang agenda, pipilit daw na Talaga nga naman, no, Alan Peter Cayetano, tanggapin mo na. Hindi ka na Senate President. ang grupo ni Cayetano na matuloy habang inilalaban ang kanilang poder sa plenaryo. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin, mga kababayan. Okay po ako. Bukas Hindi kami nag-aalala sa'yo. Sabihan mo lang, wag niyo akong alalahanin mga DDS. Dadamay mo pa kami, di ka namin inaalala. itutuloy daw nila ni Senator Rodante Marcoleta ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing. Naku po! You can Paano nyo magagawa yan? Ito na nga, may kautusan na nga ngayon yung bagong chair Senator, si Senator Erwin Tulfo ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi po dito, sa opisina ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigations or Blue Ribbon, Chairperson, Senator Erwin Tulfo, Notice of Cancellation of 9th Public Hearing. Kanselado! Postponed until further notice. Sino susundin ngayon? Ikaw? Si Marcoleta? Hindi na. Wala na sa inyo ang resources. Nandito na ngayon sa bagong liderato ng Senado. Kaya hanggang Facebook ka na lang. Sa Republic of Facebook ka na lang. Alan Peter Cayetano, Senate President. try to stop us, but we will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama. Sige, magtawag kayo, mga DDS. Magpunta kayo bukas. Mga DDS, magpunta kayo bukas. Ayos na ayos yan. Puntahan nyo, samahan nyo si Alan Peter Cayetano dyan sa Senado bukas. Pero simple lang kasi, ito na talaga yung sitwasyon ngayon. Sabi ng
solid block 12, hindi na po SB 11, SB 12 na, Senator Cayetano is no longer Senate President. Ha? Uulitin ko. Senator Cayetano is no longer Senate President. At may pahayag na partikular, ito pong si Senator Ping Lacson, not accurate, no? Nilinaw ni dating Senador Ping Lacson na hindi na tumatay yung Pangulo ng Senado, si Senador Alan Peter Cayetano, kasunod ng naging desisyon ng mayorya na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa mataas na kapulungan. Senator Cayetano is no longer Senate President. With 12 senators present, a quorum was declared out of the base number of 22, since Senator De La Rosa and Estrada are outside the coercive power of the Senate. O, di malinaw kung paniniwalaan po natin ito at ako'y naniniwala dito, hindi na Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Pero siyempre, yung mga gahaman sa kapangyarihan katulad ni Cayetano, hindi nila matatanggap yan at yung isang nangangarap na maging Senate President, hindi rin nila matatanggap yan katulad ni Loren Legarda. Kaya nagpahalabas ng pahayag si Loren Legarda na sinasabing unconstitutional daw yung takeover ng Senado sa araw na ito. Sige, sabihin nyo na lamang yan sa Korte Suprema na magkaalaman, no? Ito na kasi ngayon ang bagong committee chairpersons, no? Dahil po sa pagbabago, ulitin lamang po natin, ngayong pong June 3, si Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon, Social Justice, Welfare and Rural Development, Senator Rapi Tulfo for Public Services, Senator Bam Aquino for Basic Education, Senator Kiko Pangilinan for Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senator Risa Ontiveros for Health and Demography, Senator JB Ejercito for Finance, Senator Ping Lacson, ito nararapat, Public Order and Dangerous Drugs and Accounts, and Senator Dito Lapid, Games and Amusement, Senator Chis Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement, Senator Mig Subiri, Foreign Relations and Rules, and Senator Vicente Soto III, National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation. Anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan mga tol? I-comment nyo na lamang dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.